New Year. Katulad nga ng nabanggit ni Brother Alan, no, ilang araw na lang, parang 3 tulog, 2025 na. At kailan lang, no? Isipin mo, ilang taon ka na ngayon? Yung nalalahanin, ilang taon na. Pero praise God, dahil sa bawat dagdag na taon sa ating buhay, pinuno ang bawat araw at oras niya ng kabutihan ng Diyos. Amen! Ang ating pong pag-aaralan ngayon po ay a year-end Thanksgiving. No, year-end Thanksgiving dahil sakto, no, ilang araw matatapos ang taon, pero napakagandang balikan natin ang kabutihan ng Diyos. At ang title po is, Year-end is not the end of God's plan for you. Ayan. Sige, tingnan po natin kung maihahapon, pero maganda po sana kung lagi po kayo may dalang Biblia para just in case na hindi gumagana ang ating mga mekanismo dyan, tuloy-tuloy, no? Yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Year-end is not the end of God's plan for you. Amen po ba? Hindi porke bagong taon, hindi porke magtatapos ang taon, ay tapos na rin ang plano ng Diyos. Amen po ba? Hindi nangangahulugang ganon. Dahil matatapos man ang taon, pero ang plano ng Diyos sa iyo, magpapatuloy. Amen? Ang sabi po sa Jeremiah 29, verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Maganda po, mag-open kayo ng Bible. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sabi po sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen? Napakasarap talagang basahin, talagang bulay-bulayin, ilagay sa puso, ikapamuhay. No? Talagang ang bawat araw, bawat bukas, alam natin na naroroon ang pagplano, pagsama ng Panginoon sa ating lahat. Amen? As we come to the end of this year, many of us reflect on the victories, challenges, and even failures we've experienced. Natural naman po yun na kapag matatapos ang taon, no, normal sa atin na binabalikan na ang nangyari sa buhay ko. At tinitingnan natin ano ba yung mga victory natin, mga success, no? Mga hamon na nalagpasan. Hindi lang yun, even yung mga failure, yan, hindi natin isang tabi yan, no? Kasama yan sa binabalikan natin. For some, this reflection might bring disappointment as you wonder if God's promises for your life are still intact. No? Intact. Maring sa mga bagay na magaganda ang nangyari, o sa mga paghamon ng buhay. Pero pag mga failure ang pag-uusapan sa buong 2024, natatanong natin na, andiyan pa ba ang Diyos? Baka natatanong natin, yung promise ba ng Lord sa akin? Kumpleto pa rin? Intact pa rin ba yun? Hindi ba nagagalaw yun? But the truth is, God's plans are never limited by human timelines or failures. Amen po ba? Amen po ba? Kapag binabalikan natin, hindi nag-victory, lalo na sa mga panahon na medyo may mga pagkukulang, kabiguan, o may mga pagpak o disappointment tayo, huwag kang mag-alala. Hindi tumitigil ang Diyos ng paggawa, ng pagtupad ng magandang plano niya sa buhay mo. Pahit man sa tingin mo, no, na yung mga nangdaang mga pangyayari sa 2024, ang plano ng Diyos ay hindi nalilimitahan sa panahon na itinakda ng tao, yung timeline natin, or maging sa ating mga kabiguan. The year-end is not the conclusion of God's work in your life. Amen? Hindi yan yung katapusan ng pagtatrabaho ng Diyos sa buhay mo.
Hindi po 2024, wala na. Ano na bang mangyayari sa 2025? Hindi. Ang pagtatapos ng taon ay hindi ang katapusan ng paggawa ng Diyos sa iyo, kundi another chapter. Amen po ba? It's just a chapter in a larger story which is unfolding. Ibig sabihin, parang ka lang nagbabasa ng libro or any mga series, di ba? Na nababasa mo, tapos kumbaga unang yugto, pangalawang yugto, no? O first chapter, second chapter. 2024 is a past chapter, then 2025 is a new chapter that God is unfolding before you. Amen? So, unang-una po, bakit po ba, no? Number one, ang ganun kasi is, hayaan mo na lang bang kung ano na lang mangyari sa buhay mo? O hayaan mo na yung mga failure natin ng 2024 ay i-realign. Ayan. Gamitin ng Diyos yung mga bagay na hindi natin napagtagumpayan ng nakaraang taon, i-realign ng Diyos para maging ayon sa Kanyang plano. Amen? Number one, God's plan is sovereign despite human failure. God's plan is sovereign despite human failure. Ang plano ng Diyos ay makapangyayari pa rin. Amen po ba? Kahit na nabigo tayo sa mga nakaraang mga araw o buwan, taong 2024, o hindi man tayo nagtagumpay. Romans 8:28, ang sabi po dyan, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. And we know that in all things God works for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen? Ang talata pong ito ay nagbibigay lang po sa atin ng assurance, no? Binibigyan tayo ng kasiguraduhan na kahit ang ating mga kamalian sa mga nakaraang taon, hindi yan ganon kamakapangyarihan para guluhin, patigilin, o sabihin natin hadlangan, salungatin ang plano ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Even our mistakes are not powerful enough to thwart God's plan. God is sovereign, which means He reigns over all things. Na kahit na hindi lang sa mga magagandang bagay, at kahit na sa panahon na tayo ay tinuturuan at dinidisiplina ng Diyos sa ating mga kamalian, naroon pa rin nakapangyayari ang Diyos at walang mga bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi kontrolado ng Diyos. Amen? Dahil sa mga nagmamahal sa Diyos at gumagawa ng ayon sa Kanyang layunin, lahat ng bagay ay magkanang lakip ayon sa pagganap, no? Para sa mabuti kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. God's sovereignty doesn't mean He causes our failure. Hindi porke, ayun, pangit ang nangyari sa akin. Yan, gawa yan ng Diyos. Hindi po. Hindi, umpisang verse pa lang walang plinano ang Diyos na ikasasama. Amen po ba? Kung may mga pangit o hindi magagandang bagay na nangyari po sa atin, yan ay mga bagay na hindi ang Diyos ang gumawa pero na ay hinayaan. The Lord allows it para magamit niya, para maturuan tayo, and for God's greater glory. Amen po ba? Amen po ba? No? Ang pagtuturo ng Diyos talagang kahit ang sa mga magulang, di po ba tayo dumaan sa pagkabata, kung lumaki ka sa pamilya o magulang na mahigpit, no? Stricto, ay talaga kapag ikaw ay dinidisiplina, walang dinidisiplina na nakagibit, di po ba? No? Lalo na pag pinapalo. No? Lalo na kapag nakagupit. Di ba?
O kaya, ngayon, bawal na yun, di ba? Ngayon, yung, ano ba ginagawa na ngayon? Lalaki na kasi mga ngayon, medyo bawal ka sa ganito, grounded ka muna, o wala kang playtime, o walang gamit ng ganitong sa internet or what. No, kung tinignan po natin, hindi kasi hindi natin nagugustuhan. Pero sa ating mga buhay, sa mga pagsubok na yan, mga bagay na nangyari sa atin na that causes our failure, may magandang plano po ang Diyos sa inyo. Sa buhay po ni Peter, tingnan po natin. Di ba si Peter, yung ilang beses niyang dininay ang Lord, di po ba? At ilang beses niyang ikinaila ang Panginoon. Pero, yung pagkatapos nun, that is the moment of redemption. Yun yung pagkakataon na nagsisi si Peter at nakita niya yung plano ng Diyos sa kanya para pangunahan ang kanyang simbahan. Amen po ba? That God sovereignty means He can take all things, even our failures, and weave them into His divine purpose. Your mistakes are not powerful enough to cancel God's plan for you. Bawat hindi magagandang bagay sa buhay natin, kayang gawin ng Panginoong materialis yan. Parang mga sinulid, parang mga parts ng cloth na kayang ihabi, i-wave, tayin ng Panginoon para gumawa ng magandang ikaw, maganda para sa iyo. Amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Letter A, God's work through our failures. Kahit sa gitna ng ating mga kabiguan, kamalian, mga kapalpakan, gumagawa pa rin ng Diyos ng mabuti sa atin. Amen? On Genesis chapter 50, verse 20, sabi po niya, no, ito yung kwento ni Joseph at ng kanyang mga kapatid, no? Sabi niya, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Sabi po dyan sa Tagalog, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Sa buhay po ni Joseph, alam po natin yung storya niya, di po ba? Siya po ay binigyan ng kaloob ng Panginoon na meron po siyang panaginip o mga pangitain. At sa mga panaginip niya yun ay nakalagay doon, no, na ang kanyang mga kapatid, maging nanay at tatay ay darating ang panahon na yuyuko sa kanya, no, o magbabaw, magpapapasa ilalim sa kanya. At dahil nga, special din kasi ang turing sa kanya ng kanyang magulang, no? May mga, sabi natin, may favoritism. Yung kanyang mga kapatid ay mga pinagdiskitahan siya. Ano pong ginawa? Siya po ay pinagbili. Di ba? Ang una pala ay pinagtangkaang patayin. Pero nagbagong isip, may nagsuggest, na lang natin, ihulog na lang natin dun sa bangin. At pagkatapos nun, may dumaan ng mga Ishmaelita, mga traders, kinuha siya, kasi mga tao ng araw, parang, kalakal, no? Parang goods na binibenta. Hanggang siya ay napunta sa bahay ni Potiphar, hindi naman ang maganda rin ang nangyari. Pero ang sinasabi ng bawat talata, for God is with Joseph. Ano pong nangyari? Siya ay naipakulong dahil pinagbintangan siya ng masama ng kanyang amo. Pagdating niya naman sa kulungan, may na-interpret siya na dream ng isang yung butler ng hari. Sabi pag bumalik ka sa pwesto mo, alalahanin mo ko. Pero hindi, nakabalik na. Hindi naman siya inalala. So on and so forth. Maraming, misfortune. Pero sa mga anak ng Diyos, walang, swerte. Diba? Dahil walang swerte. Lahat pinagpapala. Amen po ba? Kahit sa mga panahon ng kabiguan at kapalpakan natin, alam natin na may plano ang Diyos doon. Si Joseph, makikita natin na yung pagsama ng Diyos sa kanya, a person sold to slavery, God
His rise from slavery to leadership. No? Mula dun sa kanyang pagbenta sa kanya bilang alipin hanggang siya yung naging pangalawang makapangyarihang tao, no? Sa kingdom. Nung panahon na yon, pinakita po ron na kayang baguhin ng Diyos ang mga pamamaraan o sistema ng tao maging ang ating mga expectation. Amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord! Tayo po. Minsan, no, may mga pangyayari talaga sa buhay natin. Ang tanong natin, bakit ba nangyayari ito, Lord? Bakit ba ako pinagkakaisahan? O bakit naman sunod-sunod yata? Etong mga bagay na hindi nararapat. Mga kapatid, ang anumang mga bagay na nangyayari po sa buhay natin, kayang gumawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kabaguhan. Amen? The doctrine that God, so yung tinatawag pong God's providence, no? Yung iniadya ng Diyos. Yan. Iniadya ng Diyos. O nasa pangangalaga ng Panginoon na anuman ang mangyari, ang Diyos ang patuloy na naririyan na kayang baguhin ang ating sitwasyon. Yung sabi po ron, no, sa verse Genesis 50:20, you intended to harm me. Yung word pong intended pala, ibig sabihin po ron ay weave together or devise. Parang ano daw po ito, yung mga bawat hibla, no? Bawat hibla na pinagsasama-sama at nagkaplano ng masasamang mga bagay. Yung mga kapatid ni Joseph at that time, diba? Kung ano-ano ang naisip, pinapaniwala nga ang kanyang ama, ang kanilang ama na wala na si Joseph, kinain na ng mamagis na hayop. Bagamat iba ang ginawa nila kay Joseph, sabi ni Joseph, gumawa nga kayo ng masama. Kung baga parang sa paraphrase, hindi naman siya namumutyan, no? Pero in a way, sinasabi niya, masama ang inyong ginawa, pero ginamit ng Diyos yun para gamitin ang pagkakataon yun, yung sitwasyon niya, para mapagpala ang maraming tao. Amen? Tayo din po. Ano po ba ang natututunan natin sa bawat failure na meron po tayo? Nag-i-improve po ba tayo? May nababago po ba sa bawat pagtuturo ng Panginoon? Alam niyo po si Thomas Edison, bago po niya na-discover ang isang bumilya na pailawin, ay 1,000 times siyang nag-try. Ilan po ba? Baka sabihin niyo, pwede pala akong grade 6. Mga 1,000 times ang mag-grade 6. Hindi po. Ang sinasabi lang po dito, no? Ay yung perseverance. At yung hindi ka tumitigil, persistence, that failure isn't final. Kaya nga dapat natututo tayo kasi na maliman tayo dito, sa susunod, hanapin mo yung mali, hanapin mo yung dahilan, kung bakit ka nagpumalpak, nagkaroon ng failure, para sa susunod, sinasamahan ka ng Panginoon, mas maganda ang iyong gagawin. Amen? Every failure is our stepping stone to success. Alam niyo po ba yung si Johnny Erickson Tada? Siya po ay lumaki po siya sa isang pamilyang Kristiyano, tapos swimmer po siya, diver, no? Pag-dive niya, medyo hindi naging maganda yung pagkaka-dive niya. So talagang buong backbone niya, na-damage. So nangyari, as in wala, parang vegetable na, nakain, nasa wheelchair siya, hindi rin siya nakakaupo ng maayos, no? I-research niyo po hanggang lumaki siya, may mga pagtatanong siya sa Panginoon, Kristiyano naman siya, ang kanyang pamilya, naglilingkod naman kay Lord, bakit nangyari yung mga bagay na yun? Alam niyo po, despite of everything, a life-ending tragedy, yung buhay po ni Johnny Erickson Tada nag-inspire ng napakaraming tao na sa kabila ng parang wala na siyang magagawa, no? Ay nakakapag-share pa siya ng kabutihan ng Diyos sa mga taong akala nila
ayun na ang katapusan ng buhay nila. Amen? Amen po ba? Kaya ang bawat pain na dumadating po sa ating buhay, may plano po ang Panginoon. Amen? Kaya may mga Joseph moment po ba tayo ng 2024 that seem heartful? Mga bagay na talagang iniyakan mo na parang pinagtulungan ba ng mga tao, mga pangyayari sa buhay mo? Kapatid, huwag kang mag-alala dahil ang mga bagay may pagtuturo ang Panginoon at ang plano ng Diyos sa iyo hindi natatapos ang mga kabiguan na napagdaanan. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Letter B, God's grace is greater than our weaknesses. God's grace is better than our weaknesses, no? Under po yan, no? Sabi po dyan, on 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Sabi po dyan, no? Ang aking biyaya, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Ayan, meron po pala tayo dyan. No, sabi niya yung biyaya ng Diyos sa mga panahon na hinang-hina ka na. Dahil sa mga pagsubok, failure, kabiguan, kapagpaan sa buhay, kapatid, ang sabi ng Lord, ang kailangan ko lang yung aking biyaya. Amen? Sapat-sapat na ang biyaya ng Panginoon para mapaglagpasan natin ang mga kabiguan na yan. God often uses our weakest moment to reveal His strength, ensuring His glory is not overshadowed by our abilities. Bakit minsan kailangan dumaan tayo sa mga ganong bagay? Bakit kaya hinahayaan ng Lord, no, na minsan may mapagdaanan tayo, minsan nagkakasakit, minsan may mga panahong walang-wala, minsan may mga panahong parang ilapi ka ng mundo. Di ba? Di mo ba? No? Tapos tatanong mo, bakit kaya? Mga kapatid, sa mga panahon ng kawalan, sa panahon na may mga sakit at karamdaman, o sa panahon na ikaw ay mahina, doon mahayag ang kapangyarihan at lakas ng ating Diyos. Amen? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Paano mo masasabing ang Diyos o nagpapagaling? Kailangan maranasan mo munang pagalingin ka ng Diyos. Paano mo sasabihin ang Lord ang nag-provide? Kailangan mo munang mawalan para ma-experience mo yung nag-uumakaw na blessing ng Lord. Amen? Amen po ba? Kahit si Apostle Paul po, no? Ito sa 2 Corinthians 12 verse 9, meron siyang binabanggit na thorn in the flesh. No? Na i-pray niya sa Lord, kung pwede lang, tanggalin na yung thorn in the flesh, no? Ang sabi ng iba, ito lang ay pwedeng physical, emotional, or spiritual suffering na ang pagdadaanan ni Paul paulit-ulit. Ito lang po, makikita natin na kahit si Pablo, sa panahon ng kanyang matinding kahinaan, ina-acknowledge niya na kayang gamitin ng Diyos yun para makapagbigay ng kaluwalhatian. Di natin alam kung alin na pagdadaanan ni Pablo at that time. Pero siguro sa panahon na inaatake siya ng kahinaan na yun, ang pinapaalala sa kanya ng Panginoon, mahina ka ba ngayon? Ang kailangan mo ay ang biyaya. Amen? Sapat ang biyaya ng Diyos pagkat nakukumpleto ang kapangyarihan ng Diyos sa panahon na tayo ay mahina. Si Peter, no, sa kanyang denial, makikita rin po natin, no, na instead, yung kanyang failure, prepare siya ng Lord for a greater ministry. Meron pong isang evangelist din po. Wala po siyang kamay, wala rin siyang leaves, no? Wala rin siyang paa. Parang torso lang yung naiwan sa kanya. Ang pangalan niya po ay si Nick Vujicic, no?
who was born without names but has become a global evangelist. Alam niyo po, pag nagsasalita siya, para lang siya yung mannequin na hindi kumpleto, nilagay sa mesa. Pero nagsasalita siya sa mga taong kumpleto. Diba? Kumpleto. Pero itong mga taong to, pinanginan sa buhay, walang pag-asa. Kung titignan nga natin siya, siya na dapat mawala ng pag-asa. Pero ginagamit po siya ng Panginoon para magdala ng pag-asa mula sa atin. Amen? Parapakan po natin yung mga. Yung po ay demonstrasyon na totoong ang biyaya lang po ng Diyos ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Your brokenness is not a barrier for being used by God. It is the gateway of His power. Minsan ayaw natin magpagamit sa Panginoon. Kasi nga, ang sinasabi natin, hindi pa ako okay. Saka na, ano ba yan may mga kulang pa ako, ganyan. Hindi ka naman makukumpleto, maliban ng Diyos ang magkumpleto sa iyo. Amen po ba? Kailan pa yun? Hindi ka naman talaga makukumpleto by yourself. So, bakit hindi ka na maglingkod at magbigay ng buhay mo sa Panginoon? Kaya nga po, sabi, failure is not fatal. Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently. Amen. Amen. Sana matutunan natin na ang kabiguan sa buhay ay hindi ang dulo. Panibagong pagkakataon niya para makapagsimula ka ulit. Diba? At tulad ni Edison, diba? Nakagawa ng bag. 1, palpak, 2, hanggang naka 1,000 times siya. Amen? Amen po ba? Pero this time, siguro, si Thomas Edison, naka 1,000 trials siya, hindi niya inuulit yung ginawa niya ng una, dinadagdagan niya kayo, binabawas, and everything. Ganun din po tayo dapat. Amen po ba? Amen po ba? Baka kakanta na ng di na natuto, di ba? Ulit-ulit. Di na natuto. O di ba, what failure, it is an opportunity to do things intelligently with the Lord. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Pangalawang puntos po, God's timing is perfect, not ours. No? Yung number 1 po natin, ano po yung number 1 natin? God's plan is sovereign despite human failure. Number 2, God's timing is perfect, not ours. Ang panahon ng Diyos o oras ng Diyos ay perfect, ganap. Hindi katulad ng panahon o oras natin, hindi ito kailanman magiging perfect. Ano sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11? Basa po tayo. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Sa lahat ng pagkakataon, kayang gawin ng Diyos na maganda ang lahat sa panahon ng Diyos. Amen? In His time. Human beings are naturally impatient. We want immediate results, di ba? Masyado tayo nagmamadali. Gusto natin agad-agad, lahat instant, no? Pero ang Diyos, may sarili siyang timeline. May sarili siyang timetable, no? Not a human one. His timing is perfect because He sees the entire picture. Kumbaga, parang ito yung kwento ng buhay mo. Nagsimula ka, pinanganak ka, at kung kailanman, yung katapusan ng buhay, yung paglalakad mo, nakikita ng Panginoon. Amen po ba? Tayo, ang nakikita lang natin yung ngayon, at yung mga nakakalculate natin sa inaharap. Pero ang Diyos, He sees everything. He sees the greater and bigger picture, the entire picture. Hindi lang snapshot ng ating current situation. Kaya nga, kailangan talaga ng tao, Diyos. Di po ba? Amen po ba? Hindi natin alam ang inaharap eh. Ang Diyos
handa din sa bukas, kontrolado ng Panginoon. Amen? Palapakan po natin si Lord. God's timing teaches us dependence and trust. Totoo po yun. No? Na minsan, hindi umaayon sa gusto natin panahon. Pero kapag marunong kang magtiwala, no, sa panahon ng Diyos, talagang ibibigay mo ang todo mong pananampalataya. Often delays in life are God's way of preparing us for the blessing or ensuring we're spiritually ready to handle. Yung mga delay, yan ang medyo, di ba? Dito nga lang, di ba? Mag-aantay ka ng trike, ang haba ng pila. Nakasakay ka na nga ng trike, hindi naman gumagalaw. Di ba? Nung gumalaw, di ba? Late ka na, di ba? Yung mga delay, minsan, medyo unbearable sa atin. Pero may mga pagkakataon at madalas, ang mga delay o pagkaantala sa buhay natin ay paraan ng Diyos para ihanda ka sa mas malaking pagpapala para pag dumating na yung time na tatanggapin mo yon, ready ka na. Binuo ka na ng Panginoon para saluhin ang pagpapala mo. Amen? Palakpakan po natin si Lord. God wants to ensure that you are spiritually ready to handle it. Si David, naalala niyo po si David nung inutusan ng Lord si Samuel para basbasan, no? Yung susunod na hari. Si Jesse, yung tatay, puro lalaki anak, magtitipuno, di ba? Lahat, isa-isa, sabi ng Lord, hindi yan, hanggang naubos na. No? Tapos, sabi niya, wala ka na bang ibang anak? Kasi wala naman sinasabi ng Lord na yun na yung next king. Nandun, nagpapastol. Madumi yun. Yung bunso, tinatawag. At saka sinabi ng Lord, ito ang aking pinili o nasa aking puso. Mula doon, di ba? Inanoint si David to be the next king of Israel. Pero naging hari ba siya agad? Hindi. Mga almost 15 years, more or less, mga 15 years. Kasi bata pa siya nun eh. Parang binatilyo pa lang siya nung time na yun. Nag-antay din. Di po ba? Bago maganap ang katuparan ng plano ng Diyos. The period of waiting refined his character and strengthened his faith. Sa palagay niyo po ba, mula doon sa pag-aanoy, naging hari siya. Handa na ba siya doon? Hindi pa. Di po ba? Kundi sa bawat araw na nagdaan sa pag-aalaga niya ng mga tupa, pakikipaglaban. Hanggang doon sa time na kinalaban niya si Goliath, lahat yun. Parte ng pag-aantay na binibigay ng Diyos para maging handa sa pakikipaglaban o sa bagay na inilaan ng Diyos sa iyo. God operates on divine timetable while we often want immediate answers. Sino bang ayaw ng andyan agad? Di po ba? Sa delivery nga pag umorder ka, nag-deliver ka. No? Gusto mo agad din dyan. Di po ba? Pero may mga pagkakataon na kailangan natin magantay. God's timing is about aligning events, people, and circumstances to fulfill His eternal purpose. Kasi sa panahon ng iyong pag-aantay, inaayos ng Lord lahat. No? Inaayos niya yung mga pangyayari, mga tao, mga lugar, mga circumstances para maging ayon doon sa plano ng Panginoon. God's time is perfect, not ours. Letter A, because waiting is part of God's plan. Yung pinaka-key verse natin kanina, Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you. Yung plano na yun ng Diyos, bahagi nun ay ang pag-aantay. Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord, may Tagalog po dito, basahin po natin, ready, go. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi mahihina. Amen?
Sabi diyan, for those who hope in the Lord will renew their strength. Magpapalibagong lakas. No? Sabi diyan, they will soar on wings like eagles. No, katulad nila yung agila na papailan lang. Hindi tatakbo, hindi mapapagod, maglalakad, ngunit kailanman hindi manghihina. Sa panahon ng Israel, sa mga panahon na ito, ang bayan ng Israel, pag tinignan nila ang eagle, iniaalin tulad nila ito sa strength. Kasi ang isang eagle, kahit bagyo, kayang lumipad, pataliwas ng bagyo. No? Kaya niyang mag-glide, no? Kaya niyang sumabay, hindi siya natatangay. Kaya kapag meron silang gustong gamitin na halimbawa ng lakas, klase ng lakas, ginagamit nila ang eagle. It only means, no, sa Isaiah 40 verse 31, God sustains His people during waiting season. Sa mga panahon na parang naiinip ka na kailangan, Lord, mangyari na, there is the waiting process. Kasi yan ay kasama sa plano ng Panginoon. Sa panahon na ikaw ay nag-aantay, ikaw ay dapat magpapalakas ng iipon ng lakas mula sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise God. To soar like an eagle means rising above adversity through divine empowerment. No? Na ang ibig sabihin, kung ang katulad mo ay ang lakas ng agila, ay kakayanin mong pumailan lang sa kabila ng mga pagsubok, mga hadlang o obstacles nandyan sa daraanan mo. The Hebrew word for hope means to bind together like strands of a rope implies an active waiting. Yung sinasabi po, they that hope in the Lord, no? They that wait in the Lord, yung pinanggalingang word po pala niyan, nakita niyo po yung ginagamit sa mga bato, yung mga tali. Tali ba tawag to? Lubid. Lubid na malalaki, di ba? As in, malalaki siya, pero pag tinignan mo, hindi naman siya isang buong lubid kundi bawat hibla na pinagsasama-sama hanggang mabungkos na malaki at ibuhol at maging isang malakas na lubid. Ganun po pala, yung sa Isaiah 40 verse 31, yung word na hope doon, ganun yung klase na sinasabing, habang nag-aantay ka, gumagawa ang Diyos mula sa mga habi, bawat hibla, na gagawin isang malaking lubid na kanyang pagsasamahin para pag dumating na yung time, kailangan ko nang gamitin, malakas ka na. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Nakukuha po ba natin? Hindi, dapat medyo, Lord, give me patience. Right now. Nagmadali. Humingi ng patience, minadali si Lord. That is part ng plano ng Panginoon sa atin. Si Hannah, kilala niyo po si Hannah, no? Siya po, yung nanay po siya ni Samuel, nag-antay po siya, nag-pray po sila ng kanyang asawa, na si Elkanah, na sila'y bigyan ng ating Diyos. Mula sa time, no, na nag-pray siya, ang tagal mula nang humingi sila sa Lord ng anak, almost more or less 19 years daw yun, bago biniyaan at ibinigay si Samuel sa kanila. Taon, no? No? Mahaba ang taon na inaantay. Ganun din sa pagtatanim. Pag nagtanim ka, yung farmer, hindi niya naman inaasahan bukas, puno na siya. Di ba ba? Alam ng farmer na kapag nagtanim siya, there is something going on inside. Amen po ba? May nangyayari, may nagaganap. Di po ba? Parapakan nga po natin ang Panginoon. Tingnan po natin, no? God is never late. He's seldom early. He always exactly right on time. His own time. Ang Diyos daw po hindi nahuli. Hindi rin siya sobrang aga. Di po ba? Kundi dahil exactly right time. At ang right time na yun ay yung time
ng Panginoon. Amen? Kayo po ba, ma-identify po ba natin yung mga pagkakataong tila nawawala ka na sa focus kasi yung mga nangyayari, hindi yun yung inaasahan mo. Pray for God to strengthen you in the waiting process. Practice patience, trust in God when you are tempted to rush ahead. Kaya pag minadali, madalas. Pag ang saing, minadali, naiilaw. Di po ba? Ganun din daw po. Halimbawa, yung mga nag-aantay, mag-aasawa, magbo-boyfriend, ayan. Pag minadali, madalas namamali. Di po ba? Kaya mag-umayon po tayo sa plano ng Panginoon. Letter B, delays are not denial. Ang pagkakaantala daw po ay hindi nangangahulugang pagtanggi. Sa mga panahon na di ba may mga prayers tayo? Ako sa prayers natin, Lord, ito naman promise mo. Lord, ito naman yung alam kong kalooban mo. Bakit hindi pa nangyayari? Mga kapatid, hindi nangangahulugan na wala pa ngayon, ang ibig sabihin ay hindi na. Kasi nga may waiting process. Delays are not denials. Sabi po ng Habakuk chapter 2 verse 3, basa po, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap, ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinapakita ko sa inyo, bagamat parang mabagal ito, intayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Palapaan niya po natin siya. Amen? Linalo na yan ng Diyos. Kaya lang ginagamit talaga natin yung sarili nating time at kagustuhan. May mga pagkakataong naaantala sa paningin mo, sa standard mo. Pero hindi yan nangangahulugang hindi na mangyayari. Sabi nga ni Lord yan, bago man parang mabagal, o hindi mo pa natatanaw, hindi pa nangyayari, antayin mo. Tiyak mangyayari din. Pangako yan ng Panginoon. Maraming pangako ang Diyos, kiniklaim mo na, di ba sabi mo, Lord? Di ba sabi mo, Lord? Tapos di pa nangyayari. Huwag ka mag-alala. Pangako yan ng Diyos, gagawin niya yan. Sa panahon na gusto niya. Mag-antay ng may katapatan sa ating Panginoon. Habakkuk wrote during the time of national crisis when Babylon was threatening Judah. God's promise of deliverance seemed far off, yet it was assured. Matagal na panahon bago magkaroon ng katuparan yung pangako ng Diyos. This assures us that God's promises may be delayed, but they are always fulfilled at the right time. His timing aligned with His perfect wisdom and purposes. Tandaan po natin, bagaman sa tingin natin na di-delay ang katuparan ng pangako ng Panginoon, huwag kang mag-alala, ang Diyos ay nangako, tutuparin niya yan. Sa panahon na gusto niya dahil ina-align pa ng Lord. Ayan. May ginagawa pa ang Panginoon. Diba? May piniprepare pa ang Lord para sa iyo. Pag si Lord nagluto, gusto niya perfect. Di po ba? Amen po ba? Kaya the word appointed, sabi po dyan, for the vision is yet for an appointed time. It refers to a divinely set time or season. Yung talagang panahon na itinakda ng Diyos. It reminds us that God's plan unfolds according to His calendars and not ours. God's promises are sure. Amen po ba? Even if they seem delayed. The waiting often prepares us to handle the blessing. Si David, na po natin yan, yung ganyang waiting time for the throne. Si Sarah and Abraham, waiting for Isaac. Ilang taon? Almost 25 years from the time na pinangakuan po sila. Ano po? God's plan will always be greater and more beautiful than all your disappointments. Sa mga panahon na pinanghihinaan ka ng loob, sabi mo, Lord, ang tagal naman, parang ayaw ko lang mag-antay. Kapatid, worth it yung pag-aantay. Amen po ba? Dahil hindi, pag na-display na sa harapan mo,
yung plinano ng Diyos, yung katuparan ng plano ng Panginoon, kaya niyang tabunan yung tagal ng pag-aantay na inihanda ng Panginoon sa iyo. God's delays are not God denials. Paano po natin tinitingnan yung mga pagkaantala ng katuparan ng pangako ng Diyos sa iyo? Nawawala na ba ang focus mo? Minsan tumitigil ka na ba sa paglilingkod? Minsan umaayaw ka na ba? Kapatid, ang ating Diyos tapat sa kanyang pangako. Amen? Palapakan po natin si Lord. And lastly, God's plan offers hope for the future. No? God's plan offers hope for the future. Ang plano ng Diyos ay nag-aalok ng pag-asa sa hinaharap. Philippians 1 verse 6, basa po. Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ang Diyos, pag may sinimulan siya, tatapusin niya. Amen po ba? God doesn't leave His work unfinished. Nung ikaw ay nilikha ng Diyos at nung isinuko mo ang buhay mo sa Panginoon at ginawa mo siyang tagapagligtas, sinimulan ng Diyos yung kanyang trabaho sa iyo. We are still work in progress. Di po ba? Amen po ba? Okay, may ginagawa pa ang Panginoon. Pero huwag kang mag-alala. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. May ginagawa pa ang Panginoon. Hindi pwedeng hindi niya tapusin yan. Kaya si Lord, hindi nga naiinip, huwag ka rin mainip. Amen? His plans for you are always for your ultimate good and for His glory. No matter how much you feel like a work in progress, God is still molding and shaping you into His image. Sa haba ng panahon na ito hanggang sa uling pagbabalik ng Panginoon. No, sabi diyan, He who have begun a good work in you will carry it to completion. May ginagawa pa rin ang Diyos. Kaya kapag may tinuturo si Lord, huwag tumanggi sa pagtuturo. Amen po ba? Amen po ba? Huwag yung puro, then ako na naman ang sinising, ako na naman ang mali, ako na naman yung alam niyo po, minsan akala natin, may mga pagkakataon parang tayo yung laging nakikita. Pero sa isang banda, sa aking palagay, kaya hinahayaan ng Lord na makarating sa'yo yung mga bagay na yun. Kasi may tinuturo rin ng Panginoon. Amen? Hindi ko sinasabing tama yung sinasabi nila, pero bakit hindi mo i-evaluate? Baka nga. Diba? Baka nga. Ganun ka. Baka nga ganun yung ginagawa mo. Amen po ba? Pag puro tanggi ka at puro, ay naku, ano naman pinag-uusapan nila, ay wala. Walang mababago. Kasi sa feel mo, okay ka. Feel mo, walang mali. Kaya nga hanggang ngayon, hinuhulma po tayo ng Diyos ayon sa kanyang plans. Amen? Amen po ba? God's plan is not only about your past or present, but also for your future. Letter A, your future is secure in Christ. Ang iyong kinabukasan ay panatag o matatag kay Kristo. Sabi po ng Romans 15 verse 13, basa po tayo, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya upang pag-umapaw ang iyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang sabi po dyan, matatag ang pinabukasan mo pag ikaw ay nananatili sa Panginoon. Yung sinasabi pong hope dito, no? Sa panahon po, nung isinulat ni Pablo ito, ay hindi lang po ito yung, positive thinking. Ayan. Hindi lang about positive thinking. Basta isipin ko lahat maganda, lahat positive. Hindi lang po ganon, no? Hindi lang yun yung parang pagkukondisyon ng utak na magiging positive thinker o optimistic, no? Magiging optimistic ako. Kundi yung pag-asa
Romans 15:13, it was a firm assurance anchored in God's promises. Ito daw po ay yung pagsisiguro, no? Nakatatag na pagsisiguro na yung pag-asa mo ay nakaangkla doon sa pangako ng Panginoon. Ang tanong mo, sino yung nangako? Ang aking Diyos. Sino ba ang iyong Diyos? Ang iyong Diyos ay tapat magpakailanman. Amen po? Palakpakan po natin si Lord. Hindi yung quote na sinasabi niya, hindi sa mga pangyayari o kung saan, anong sitwasyon mo, o kung anong meron ka, o kung meron kang ibang inaasahan, kundi ito, no, ay nakaangkla sa Diyos na tapat na nangako sa iyo. Dahil yung pagkakagamit daw po nito ay yung joyful expectation, hindi wishful thinking, but it is looking forward with anticipation na alam mong mangyayari. Hindi ito yung wish ko lang, sana all, hindi po. Kundi alam kong ang inaasahan ko, ang pag-asa ko ay yan ay nakaugat sa katapatan ng Panginoon. Mangyayari at mangyayari yan. Amen? Yung lighthouse po, no? Kapag sa panahon, di ba, yung sa mga pantalan, may mga lighthouse dyan. Pag may bagyo, yung mga sailor, yung mga nasa laot, hinahanap nila yan. Dahil kapag natagpuan nila yan, alam nila na pwede silang magkubli doon. Alam niyo po, sa buhay natin, sa mga panahon na may mga bagyo sa buhay natin, at sa mga panahon na tila tayo ay nabibigo, kapatid, ang buhay mo ay iangkla mo sa Panginoon. Ang ating Diyos, ang Panginoon Jesus ay tulad ng isang lighthouse. Siya ang ating lighthouse. Na kapag nasa gitna ka ng matinding bagyo ng buhay, hanapin mo ang liwanag at doon ka sa Kanya magkandong at magtago. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And letter B, God will complete what He starts. Tatapusin ng Diyos anumang Kanyang sinimulan. On Hebrews 10:23, basa po, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-anindahan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Naisulat po ang Hebrews, ang libro ng Hebrews sa mga panahon na ang mga Kristiyano ay nasa matinding pag-uusig. No? Marami dyan nauuli, marami dyan sinasaktan, kinukulong, at yung iba ay pinapatay. Pero sa mga panahon na yun, pinaalalahanan ng mga Kristiyano na ang katapatan ng Diyos ang magbibigay sa kanila ng kalakasan. Yung word unswervingly, no? Magpakatatag. Ang ibig kong sabihin yan is to hold fast or seize tightly. This is an image of clinging to hope with unshakable faith. Na kahit anong mangyari, yayakap, mangunyapit na doon. Tinindihan ko ang kapit sa pag-asa na meron ako kay Yeso Cristo. Amen po ba? God's faithfulness ensures He will fulfill His promise even when circumstances suggest otherwise. Ito yung matindi, no? Yung mga nangyayari sa paligid mo. Hindi ayon sa parang gusto mo o sa pangako ng Panginoon. Kapatid, huwag kang mag-alala, kasama natin ang Panginoon. Tapat si Lord. Amen? Kahit ganyan yung nangyayari, tapat si Lord. Hawak pa rin ako kay Lord. O ako minahawak ka na ni Lord. Minsan kasi nakakabitaw ako, alam kong hawak ako ng Panginoon. Si Noah, nung panahon ginagawa niya po ang arko, no? Holding on into God's promises despite ridicule and doubt. Pinagtatawanan siya kasi gano'n ba niya katagal ginawa yung arko? Sabi nila, mga 55 to 75 years lang. Tingnan mo, bawat araw, sa bawat taon, 365 days. Bawat araw na gumagawa, naghahakot ng mga tabla at nagpapakot doon na gumagawa. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Di ba? Ano ginagawa mo?
Ba't gumagawa ka ng barko? Wala namang ulan, wala namang flood, or what, di po ba? Pero nanatili siya sa pangako ng Panginoon. God is faithful. He can be trusted to finish what He starts. Mga kapatid, matatapos ang taon, hindi natatapos ang plano ng Diyos sa iyo. Amen? God is opening another chapter in your life. Ang bawat pagsubok, bawat kabiguan, bawat kamalian, ay panahon para masubukan pa natin lalo ang plano ng Diyos sa atin. Paalala, God's plan is sovereign even over our failures. His timing is perfect, and that ours, He offers hope and future beyond what we can see. Sa pagtatapos ng talata, Lamentations chapter 3, verse 22 to 23, sabi po dyan, because of the Lord's great love. Yan, basahin po natin sabay-sabay. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakalaki. O paano bawat gising mo may umaga, bawat gising mo bago ng bago ang katapatan at iyan. Huwag ka tumigil. Palapakan po natin ang kailangan. May we all stand up, kayo po ay tumayo. Magpasalamat sa ating Diyos. Huwag mong hayaan ang mga failures, delays sa buhay mo ay magpatigil sa iyo sa magandang bagay pang gagawin ng Lord for this year 2020. Pawit po tayo sa Panginoon.
Mga kapatid, maaari bang mabalikan mo sa iyong alaala mga nagdaang araw ng 2024? Lalo na sa panahon na you are in the lowest point of your life, na parang yun na yung pinaka-bagsak na bahagi ng buhay. Nasa kabila ng mga yan, nakikita mo ba ang katapatan ng Panginoon? Masasabi mo bang sa panahon ng iyong kasawian at kabiguan, kapagpahin ng Diyos? Father, thank you, Lord, for your word ngayong umagang ito. Na ang plano mo sa amin ay ang pinakamalinaw at pinakamagandang bagay. Na kung kami nananatili sa iyo, lahat ng bagay at kalakit-lakit para sa aming ikabubuti. Na sa iyong panahon, ginagawa mong maganda ang lahat ng bagay. Walang delay, walang dinaya. Dahil kapag ka na Diyos na gumaganap sa iyong pangako. Lord, lahat ng mga bagay ng 2024, yes, we have our own share of victories and challenges. Pero may mga pagkakataon din na nabigo kami, nasawi, o may mga kapalpakan na nangyari sa aming buhay. Niloob mo ang mga bagay nito para, Lord, kami ay maturuan, mahulma mo, maayos mo, makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Nawa hindi po namin malagpasan ang mga turo, ang mga lessons, pagtutuwid at pagdidisiplina na ibinibigay ng bawat kasawian nito. Maging sa panahon ng pag-aantay, maging sa panahon, Lord, na tila naiinip kami sa katuparan ng iyong mga pangako. Bigyan mo, Lord, kami ng pag-asa, Lord God, sa iyong mga pangako, nananampalataya. Father, I pray sa araw na ito, yakapin mo po ang bawat isa. Your warm embrace to everyone. Lord, at ipaalam mo, Panginoon, ay hindi ka patapos sa kanilang buhay. Ang pagtatapos ng taon ay hindi ang pagtatapos ng plano mo. You are opening another chapter, Lord God, for this coming year. Sa mga bagay na nahihirapan kami o may mga challenges kami, nandun ka, Panginoon. Hindi mo kami kailanman iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Hayaan mo na ang aming buhay manatili na nakaangkla sa iyong pangako. Sa Diyos na nangako na tapat na gagawin ang kanyang mga pangako sa aming lahat. Bigyan mo lang kami, Lord God, ng lakas ng loob. Bigyan mo kami ng pag-aantay, ng perseverance, persistence, patience. To wait on you, Lord God. Bigyan mo ng panibagong lakas ang bawat isa, Panginoon. Hindi titigil sa paglilingkod. Hindi titigil sa paggawa ng mabuti. Hindi titigil, Panginoon, magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Despite, Lord, sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa aming buhay, nagtitiwala kami sa iyo dahil ikaw ang Diyos na nangako, tapat, Panginoon, sa amin. Father, I pray, patuloy kang katagpuin ang pangangailangan ng bawat isa. They have their own requests, mga bagay na hinihiling, Panginoon. Lord, ipinapanalangin at inilalapit sa iyo. Panginoon, katagpuin mo ito, O Diyos. Hallelujah. According to your promises, O God. In the name of Jesus, as we speak forth your healing, miracle, provision, Lord God, your peace that passeth all understanding, reconciliation, forgiveness, and love, Lord, in the name of Jesus. Maraming pong salamat. May lakas ng loob kami na harapin ang bagong taon na ito dahil, Lord, naririyan ka. Hindi ka kailanman umalis sa aming tabi. Sasamahan mo kami, Panginoon, sa aming buong buhay hanggang, Panginoon, sa walang hanggan. We thank you, Lord, and we give you back all the glory and praise. In Jesus' name, amen.